Yan, kapit. Ayan. Tanggalin na to, tinanggal ko na. Ayan, tanggalin natin. Tanggalin na natin yung lock. Yan. So, wala nang lock. Makikita nyo, pero yung kanyang gulong hindi mo maikot. Yan. Ang tigas. So, kapit na kapit yung disc brake nito. Dito. Yung shoe niya pala. Yung brake shoe niya, kapit na kapit dito sa gulong. Kaya, hindi maikot. So, nangyari. Mir Sporty, ang problema yung kanyang brake sa likod o yung kanyang rear brake ay matigas. So ayan. So rito nilawagan ko na yung kanyang cable. So itong kanyang cable na to, nilawagan na natin kaya nagagalaw na itong lever. So, pero yung kanyang gulong, yan, kapit. Ayan. Tanggalin na to, tinanggal ko na. Ayan, tanggalin natin. Tanggalin na natin yung lock. Yan. So, wala nang lock. Makikita nyo, pero yung kanyang gulong hindi mo maikot. Yan. Ang tigas. So, kapit na kapit yung disc brake nito. Dito. Yung shoe niya pala. Yung brake shoe niya, kapit na kapit dito sa gulong. Kaya, hindi maikot. So, nangyari lang to. Yun, umuulan. Ilang araw umuulan. So, malamang, kumapit yung kanyang brake shoe sa pinaka-mugs. So, luluwagin natin yan. Tapos, tatanggalin natin para malinis. Kailangan linisin yan para maging maayos ulit to, para lumuwag ulit to. Ayan, kapit na kapit talaga. Okay. So ang gagawin yan, kakalasin natin yung kanyang swing arm. So ayan, pati to tatanggalin natin yung kanyang pipe swing arm, tapos buksan natin to. Sana lang matanggal natin na maayos, dahil pag hindi natin natanggal ng maayos, kailangan gumamit ng special tools para matanggal yung mugs. So, ang gagawin natin yan, luluwagan muna natin to. So, gamit tayo ng rubber hammer. Pukpukin lang natin para gumalaw yung brake shoe niya sa likod. So, ayan. So, ikutin na. Yan. Okay na. So, ibig sabihin, pumakat talaga yung brake shoe. So, ayan, nakikita nyo, umiikot na yung kanyang gulong. So, ang gagawin niya, lilinisin or papalitan natin yung brake shoe. Kumapit na kasi to, nawala na ng play. Ibig sabihin niya madumi, wala ng grasa. Kaya, nag-stack up na tong brake arm na to. Ito, ayan. So, okay na, umiikot na. Diyan sa taas. So, yun mga ka-workshop, natanggal na natin yung kanyang gulong. At mabuti naman, nakisama yung kanyang gulong. Ito. So, hindi siya kumapit. Hindi siya kumapit dito sa kinakapitan niya yan. Yung may mga thread. So, maayos pa rin. Kaya, pagbabalik natin yan, lilinisin natin, lalagyan natin siya ng grasa. So, ayan. Tanggalin natin yung kanyang shoe. Ito yung kumapit sa mugs. Hindi na bumalik. Ang dahilan yan, ito, ayan. Kung makikita nyo to, ayan. Hindi na siya nagalaw. O, kung bakit siya hindi nagalaw, kasi kinain na ng dumi doon sa loob. No? Nagkaroon na siya ng mga dumi, nag-stack na, at yan. So, yan ang tatanggalin natin para malinis. So, paano matanggal yan? Tatanggalin nyo muna syempre ito ang kanyang brake arm. Yan. Tatanggalin nyo yan, 10mm. Pagtanggal nyo, susundutin nyo to palabas. So, dito ang pukpok or dito ang tulak para lumabas to. So, pag lumabas siya, lilinisin nyo mabuti, tapos lagyan yung grasa para mag-play ulit siya ng maganda. So, yan. So, ayan mga ka-workshop ang nangyari. So, ayan, kumapal na yung dumi nito. Kinalawang na rin. Kasi ito, bakal naman, kinakalawang to. Ito, yung kalawang niya kumapit na dito sa pinaka-alloy niya, no? Ayan. Kaya medyo matigas na siya. So, nilagyan natin siya ng WD-40 para mas madaling matanggal. Para dumulas. Ayan. So, lilinisin natin to. Ayan. Lilihahin natin yung mga kalawang na yan. Tapos, lalagyan natin ng grasa para ibalik siya ulit. So, yun. Para ma-maintenance natin. Maiwasan na ulit yung ganun. So, mas maganda kasi talaga kahit na sa isang taon, 2 beses nyo binabaklas yung inyong gulong sa hulihan, no? Yung inyong mag sa hulihan. Para malinis yung part na to. Yan, lalo na to. Nag-stack up kasi yung mga dumi dyan. Lalo na kapag lagi tayo sa baha. Yan, yung tubig, pinapasok, kinakalawang yan. Kaya nagkukos ng stack up. So, mabuti nga ito ang nag-stack up, hindi yung mugs. So, yan. Dinis ulit tayo. Yan, diha. Tapos grasa, balik natin. Yan. Okay na. Tapos lilinisin rin natin itong buong to para maging maayos. So, yun. Tapos na natin siya linisin, no?
nakuha natin sa kanya yung parang alkitran na grasa. Ayan, oh, inanuot na grasa. So kasi yung grasa pag tumigas, natuyo, nagiging ganyan, mahirap na siya tanggalin, nagiging parang rubber siya. Dumidikit siya dito sa mags. So ayan na, nakabit natin, nilagyan natin siya ng grasa. Hanggang loob yan, may grasa para hindi mangalawang yung loob. So yun, kakabit natin, tapos testingin na natin lahat. So isolin natin lahat ng tinanggal natin, tapos test natin siya. So ayan, umiikot na siya. Part light. So okay na mga ka-workshop, tapos na natin linisan after ng 1 oras siguro mahigit. Ayan. So test natin yan. Okay, kanina nung dinala rito hindi siya umiikot. Ayan. Ngayon pre-wheel na siya, nakakabit na yung kanyang preno. So ito sa may brake, ito sa may caliper. Ayan. Nakakabit na. So sa kanyang brake arm, so testing natin boss, pa-testing ako. Paikutin natin tapos pe-preno. Ayan. Ikot, preno. Okay na. So, maganda na ulit yung preno sa likod. So, yun lang mga ka-workshop, ang problema ng motor na to. So, kaya kailangan linis-linis rin natin yun kanyang brake sa loob, no? Yung brake shoe. So, yun na, okay na.